baba na! Bayan mo lang! Bayan mo sir, sige! Kayo po may-ari ng kasa? Saan po? Si Delia ba? Si Delia? Hindi po ah. Kati ka dyan, ikaw eh. Hindi ako. Alas 16 ng Nobyembre, tumulog sa Bitag Action Center si Ana hinggil sa isang kasa na nagbebenta ng mga minor de edad na babae na galing sa Samar. Mula umano sa Samar, nirecruit sila papunta dito sa Maynila sa pangakong trabaho sa isang restaurant. Kwento mo sa akin, Ana, paano ka napunta sa Manila? May nag-report po sa amin doon sa Samar. Ano po, kakilala po ng amo namin. Amo? Opo. Saan ka ba nagtrabaho sa Samar? Bahay po. Saan namasukan ka? Opo. Katulong? Opo. Paano ka dinala mula sa Samar papunta sa Manila? Paano? Nagpas po kami. Nagbus lang kayo. Sinong kasama mo? Yung nagdala po sa amin yung nag-recruit. Hindi mo kilala. Hindi po. Lalaki po. Okay. Nung dumating ka sa Manila, dito sa Pasay, anong nangyari? Kwento mo sa akin. Doon dumating po kami dyan sa bahay. Ganun daw po gagawin. Nakikipag-sex daw po sa lalaki. Nung dumating po ako, pinaka-virgin po ako nila. Anong ibig sabihin? Pinagamit ka sa iba? Mga ano po, yung customer po. Pilipino. Nagbayad? Opo, 25,000. Sus Mariosep naman to. Nakita niyo yung amo niyo? Yung amo po namin. Sino yung amo niyo? Rolando Oy. Sino si Rolando Oy? Konsyal po sa Sulangan. Konsehal sa? Sulangan po. Ano yung sulangan? Ano po yung barangay po yun? Sa Samar? Opo, Sulangan. Ikaw ba'y tumakas? Hindi po, nagpaalam po ako. Hindi naman po ako nila pinapayagan kasi nagpumilit lang po ako. Paano paalam mo? Sabi ko po ayoko na po kasi hindi ko na po paalam. Sabi nila sa January na lang daw po ako umuwi. Sabi ko hindi ko na talaga kaya. Mga customer ninyo, anong klase? Mga estudyante, mga bata, matanda? Ano? Matanda na po. Mga inchik pa yung iba po Marisyano. Malaysian? Opo. Matuturo mo ba sa amin kung saan lugar? May mga minor de edad ba? Kasing bata mo? Opo, yung isa po 14 years old. Yung isa, 16 years old. Yung pinsa ko 17 years old. anong gusto mo mangyari? Ano? Gusto ko pong patigil na po yun. Kasi pag hindi pa po yung patigil, magre-recruit na naman po sila ng mga bata. Kasi yung po yung mas pabilis sa amin. Tinatahak namin itong eskinita, papasok kung saan itinuturo nitong biktimang lumapit sa akin. At para makita yung sinasabing pinagdalhan sa kanila. Apparently, kasa nga. Pero ang mahalaga sa amin sa bitag dito, may elemento ng human trafficking. Kung saan nire-recruit sa probinsya, pinapangakuan, mula sa probinsya, dadalhin sa Manila, pagdating dito, ipabahay sa isang lugar, at nandoon yung sinasabing pinipilit pagawin ng trabaho na hindi mo gusto. This is, binibigay sila sa customer, holding them against the will. Isa yun sa mga elemento ng human trafficking. Para doon sa mga medyo ang tingin, parang simple lang na parang prostitution. This is not. So para sa amin, huhukayin natin ang lalim ito. Kasi dito masusubukan yung sinasabing lakas ng Republic Act 9208, which is anti-human trafficking, lalo na sa minor de edad. So, eto na, papasukin natin itong lugar na ito. Stay put. Masyado silang mukhang ano sila. Sige, pasundin mo lang ang distansya malayo. Saan malapit? Layo-layo ba ko ng konti? Napitikin mo yan, yung naka-short pants, naka-puti, t-shirt. Tsaka yung naka-strip po na ano po yung pamangkin. Ayan po yung minor de edad na ano. Saan? Yun po yun na ano. Ito, ano? Ito dito? Ito yung payat po. Ito saan dyan? Ito po. Ito? Opo, ito po. Kasama yun doon sa... Yung payat po.
Ayon sa Department of Justice, maituturing na human trafficking ang ginawa ng mag-asawang Uy sa mga biktimang tulad ni Ana. Sa ilalim ng batas na 9208, ang trafficking ay it refers to the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge. Maaring mangyari ito sa Pilipinas o across national borders, ibig sabihin sa ibang bansa dadalhin yung tao. At kailangan meron tong purpose, at ang purpose ay exploitasyon ng tao na dinadala mo. Ang exploitasyon, at a minimum, it would include the prostitution of that person or other sexual exploitation. It could be forced labor or servitude, slavery, or removal or sale of organs. At kung minor de edad ang mga taong yun, qualified trafficking. At kung marami sila, more than 3 persons na recruited, qualified trafficking ito, at ang parusa dito ay napakabigat. Ang kaparusahan ng violation ng Section 6 na ito, o qualified trafficking, ay habang buhay na pagkakakulong at multang hindi bababa sa 2 milyong piso, subalit hindi lalampas sa 5 milyong piso. Agad nakipag-ugnayan ang bitag kay Colonel Mitchell Fillard ng Criminal Investigation and Detection Group ng Southern Police District. Kasama ang mga representante ng mga DSWD, masusing pinagplanuhan ng CIDG, SPD at ng PITAC ang isasagawang rescue operation sa mga minor de edad sa loob ng kasa. Pasado alas 8 ng gabi, nagtungo ng unang grupo sa kasa na siyang o-order ng minor de edad, at ang isang grupo ng CIDG, SPD at ng PITAC ay pumwesto na malapit sa target area habang naghihintay ng timbre mula sa unang grupo. Ito yung Tigil mo. gate na bro. Ito. Tingin mo dyan. Yan yung gate na bro. Oo, yun. Kanto mag-gilis mo. Yung parang parking mo. Yan na yan, yung mga babae ngayon. Papasal mo. Ano? Hindi si Abby? Customer namin. Pinakilala lang sa akin si Abby. Sino nagpakilala? Kaibigan ko lang. Sabi niya, si Abby lang daw na. May mga bisita kasi ako. Mag-happy-happy kami. Sa probinsya si Abby. Okay. Sino pwede nang pagkausapin? Wala. Nabi naman ako customer dito. Nabi ako kumuha dito. May parade lang sa araw. Hindi kasi nakaka-read ko lang. Isang araw ba? Kawawa nga eh. Mababay, nandun pa sa CIDG. Marami din. Dito, hindi nagtagumpay ang una naming plano na umorder ng minor de edad, kaya't muling nagsagawa ng panibagong plano ang grupo ng CIDG, SPD at ng BITAG. Second option natin, sir. Oo nga. Tututo niya na yung bahay. Dapat yung Cash up na lang. Nangyari na lang, tapos Oo sir, may babae pa naman na tatlo ron eh. Tapos jambulin ko yung bugaw doon. sige. Nakuha naman yung video yun eh. Usapan yun. Bago pa man magtungo ang grupo sa target area, nakatanggap ng isang text message si Ana mula sa isang minor de edad na kasamahan niya sa kasa. May security pa. Linda, brown. Ayan, brown. Oh. Ayun yung Yan, yan. Ito. Yan. Yan ang babae, bugaw. Ito, sarado. Ay, ito. Yung sarado na yan? Okay. kasa, bahay. Wala meron. Tinuloy namin! Strike kasi. Tinuloy namin! Nandun sa may tindahan yun. Ito yung babae, oh. Ito. Bahay din. Ning! Isa, bumaba na siya, bumaba na!
Nick. Sa babae. Sige pa yung ball. Ilaw siya, walang ilaw? Wala bang ilaw to? Sabay mo lang. Sabay mo sir, sige. Yan sir, huli mo. Yan. Lahat yan, sir. Yan. Dito ka lang. Ito, customer to eh. Yan, sama mo yan sir. Hindi, sama mo sir, sama mo. Ano yung chinelas ko? Kaya chas mo. Sige sir, pasok. Si Delia ba? Si Delia? Nandito na raw, ikaw eh. Ikaw ba yung may-ari ng kasa? Si Delia ba? Si Delia? Nandito na raw, ikaw eh. Hindi ako. Ay, Hindi gani. ako, hindi ako nag-ano. Saan na yung bata? Sandali nga ako kung magpapalag. Ano, hindi ako si Delia. Ano ba kayo? Tinuro ka eh. Sino? Hindi ako. Hindi ako nagbayad. Ako si Delia. Saan bahay ni Delia? Diyan ho, diyan sa taas. Saan? Hindi ako. Lumilit na pala niyan. Sa isinagawang operasyon, wala kaming nakuhang mga minor de edad mula sa kasa. Mabilis na nakatakas sa mga babae. Agad dinala sa CIDG SPD headquarters ang mga na-rescueng 3 babae at ang mga nahuling bugaw kasama ang isa sa mga pamangkin ni Rolando Uy. Matapos makuhanan ng statement ang 3 babae, dinala ang mga ito sa tanggapan ng DSWD upang doon pansamantalang manatili habang sinampahan ng kasong human trafficking ang bugaw na nahuli at ang mag-asawang Rolando at Delia Uy. Patuloy pa rin ang kampanya ng bitag laban sa mga mapagsamantala sa kahirapan ng mga kababayan nating probinsyano tulad ng mag-asawang Uy. Hindi kami titigil hanggat hindi kayo nahuhulog sa aming patibong. Abangan